Hi cuties! So may binili ako ngayon. Biglaan lang to medyo kasi medyo kailangan ko na siya. So before I was using this keyboard. Oh, boosh, di naligo. Ito yung gamit kong keyboard. Logitech MX Mechanical Mini for Mac. Okay to, so gusto ko to, ang dali mag-type. Ako talaga gusto ko yung mga low profile keyboard. Na-realize ko actually, isa pa lang naman keyboard ko. Ito lang naging keyboard ko for 4 years. Ito lang yung keyboard ko nun. And nag-try ako ng mga high profile. Hindi siya sa akin kasi laging mahaba yung kuko ko. Ang hirap kapag high profile yung keyboard. I realized na low profile lang talaga yung keyboard. And then, plano ko talaga bumili ng keyboard ng Nufi Air Chorba Chorba. Nakalimutan ko yung V3. Yung maganda. Maganda rin siya. Kamukha din yan. Pero, dahil parang pumunta kami sa mall, tapos, syempre, nagtingin-tingin, and bumili na lang ako nito. Malalaglag pa. Yan. Bumili ako nito. And what I like about this is, of course, ang pinaka-selling point nito sa akin ay yung Touch ID. Kasi, quick share lang, yung MacBook Pro ko, nasira yung Touch ID niya. Kasi, pinaklining ko yun, pumunta kami dati ng Gilmore. Bumili ako ng monitor, ng 4K monitor dun nun. Tapos, after nun, parang gusto ko ipa-cleaning yung laptop ko. Tapos, kinlining niya, pero nasira niya yung Touch ID. Kakainis talaga. Alam mo, scammer yun eh. Scammer yun. Tapos gusto niya parang ipaiwan yung laptop doon. Hindi ko iniwan. Asa ka. Tapos after ilang buwan, nakailang balik kami doon. Tinatry niyang ayusin. Parang inaano niya na iwanan doon. Tagal niya talaga ginawa. Naghintay kami doon 4 hours, 5 hours. And then hindi niya na talaga naayos. Pero nung before nun, talagang pinipilit niya na iwanan namin doon yung laptop. Ayaw namin, syempre. Tapos, in the end, nakatatlong balik kami, 4 na balik. Isip mo from Tagaytay to Gilmore, pabalik-balik kami para lang maayos to. Sayang sa gas. Tapos, ang cleaning namin, nun, ang pinabayad niya sa cleaning is 2.8 or 3K. Tapos, nasira pa yung laptop ko. I guess, talagang hinayaan na lang namin. And then, in the end, sabi ko, balik niya na lang yung bayad ko sa pa-cleaning. Sipin mo, nasira niya yung Touch ID. Tapos, ang Touch ID, irreplaceable siya. Hindi na siya napapalitan. So, after nun, talagang wala na akong Touch ID. Pero thank God pa rin. Kasi kahit nangyari yun, usable pa rin. Okay pa rin yung MacBook ko. Yung Touch ID lang talaga yung nawala. So, ito, ang haba ng kwento ko. Nagpakita lang ako ng keyboard. Ang haba. Ayan. So, ito, bumili ako ng keyboard. And ang kaganda dito, of course, ay meron na siyang Touch ID. So, magkakaroon ako ulit ng Touch ID kapag nandito ako sa desk ko. Yan. Ang ganda, di ba? Sobrang cute. Ngayon, madali mag-type dito kasi nga low profile siya. Although hindi siya mechanical keyboard, pero tinry ko kanina doon sa Power Mac Center, sa Power Mac, talagang dali talaga mag-type kasi sa parehas na parehas din siya ng keyboard ko sa, of course, ng MacBook Pro. So, ayun. If ano rin kayo, MacBook user kayo, tapos laging mahaba yung nails nyo, and yeah, gusto yung yung ganito, yung may feature na, of course, yung Touch ID, syempre, I recommend itong Magic Keyboard ng Apple. Although, hindi siya perfect, syempre, dahil for me, medyo parang masyado siyang mababa. Unlike yung sa mechanical keyboard na parang mas ergonomic siya. Pero yun nga, and aesthetic siya, of course, and ang ano ko lang dito is hindi siya backlit, walang ilaw. Ayan. So, pag madilim, mahirapan, hindi mo makikita, pero okay lang, hindi naman ako nagwo-work ng madilim eh. Ayoko nagwo-work ng madilim. So, ayun lang, gusto ko lang i-share sa inyo na meron akong biniling ganito. So, tatry ko ngayon i-connect sa aking MacBook. Meron na naman akong cordon. Baka hindi ko na to kailangan buksan. Tatabi ko na lang to sa drawer. Nakakonect to sa monitor ko. Kumbaga naka-dock. Or kailangan ata ka mismong i-connect siya sa MacBook. Let's see. Oops, hindi siya gumagana. So, I guess, kailangan ko siyang i-connect sa mismong MacBook. Let's try. Meron ako ditong Thunderbolt 4. Bunga, di ba? Ayoko nang buksan yung libre na cord dahil ang dami-dami ko ng cord. Ito na lang. Nakita. Yan na. Allow. Nice. Your Magic Keyboard is wirelessly connected to this Mac. So, I guess, pwede ko nang tanggalin. Ay, gumagana na siya. Ang naging problem ko pala kasi dito sa luma kong keyboard is hindi na gumagana yung apostrophe niya. Nakakainis, hindi na siya gumagana. So, I don't know kung pwede pa ba ito ipa-repair. Kung may kilala kayo nag-repair ng ganitong keyboard, let me know dahil ayoko tong itapon or ewan. Kasi medyo may sentimental value. Ito yung una-una ko naging mechanical keyboard yun. So, although ito nga nawala na rin siya ng isa, hindi ko na alam kung nasan and hindi ako makahanap ng replacement. Kung may kilala kayong gumagawa, kasi ito daw ay kailangan pang i-solder, ganun. Iba siya sa mga normal na ano eh. So, off ko na to dahil hindi ko na to gagamitin muna for now.
May kilala kayo na naggagawa ng ganitong keyboard, please let me know. So, I guess pwede ko nang tanggalin ito dahil nakakonect na siya. And then, I'll set up the... Oh, ang dali mag-type. Set up ko yung Touch ID. Pero gusto ko pa rin talagang bumili nung Nufi Air na na isa yung parang mechanical keyboard din. Kasi ewan ko, gusto ko talaga ng mechanical keyboard. Siguro pag nagka-extra budget. So, para sa akin, okay lang naman bumili ng mga ganun kahit meron naman na. Dahil investment to, araw-araw ko to gamit eh. So, why not? So, natin. So, ayan. Add fingerprint. Try natin. So, lagay ko muna yung password. Dahil wala nga tong fingerprint. Tinanggalan ko to nun eh. Dahil nga, tignan natin. Double press Touch ID on your Mac. Quick press Touch ID twice to secure connect. Ayan, sabi niya. Quickly double press Touch ID located in the top right corner of your Mac. Yan na. Ay, may Touch ID na ulit ako. Ah! Ang saya ko! May Touch ID na ako ulit! After 2 years, wala akong Touch ID dahil nga, buwisit talaga yun. Alam nyo, after nun, di ba, nabayaran niya na ako. Tapos, after mga 1 month, biglang may nag-invite sa akin sa GC. Ang dami palang na-scam nun. Nung loko na yun. So, thank you Lord talaga. Binigyan niya kami ng wisdom, especially yung asawa ko, si Gio, na wag naming iwan doon yung laptop. Kasi, nung time na yun, sobrang, ang init-init nun. Pumupunta kami doon. Tapos, hinihintay namin na ayusin niya yung laptop. Isang 5 hours kami doon. Grabe. Buti na lang talaga. Binigyan kami ng wisdom ni Lord na wag iwan. Kasi ang modus pala niya, pag iniwan doon yung MacBook, minsan kinakahoy niya, kinukuha niya yung mga parts. Thank you, Lord. So, mag-ingat kayo sa mga ganun. Bahala na siya. At ang ano ko na lang is, thank you, Lord pa rin. Kasi, after nang nangyaring yun, usable yung MacBook ko. Walang nangyaring, ang nawala lang talaga as in is yung Touch ID. Pero lahat nandoon dahil nakabantay kami talaga eh. So isipin mo 3 araw 'yon, nagbabalik-balik kami. Tapos sa lahat ng araw na 'yon, mga 5 hours kami naghintay doon hanggang sa nag-give up na lang siya. Sabi niya hindi niya daw kayang ayusin. Sabi ko sige ano na lang yung binayad sa ano. So ayun, thank you Lord pa rin. So ayun, I am happy na meron akong bagong keyboard. So again, if you like this keyboard, ewan ko kung malilink ko. If meron, click the link sa comment section. Click the link sa basket. And yeah, okay to kapag naka-MacBook kayo. Sobrang ganda niya. Bye cuties!